Hindi lang pala mga 4 wheels na sasakyan ang inilabas na may mga modernong gamit ngayong taon. Dahil maging ang mga maxi scooter na ating tatalakayin ngayon ay mas high-tech at mas moderno na at may mga pambihirang kakayahan na gaya ng isang sasakyan. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabihin po yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! KYMCO AK Premium 575 2025 model. Kinumpirma ng Taiwanese motorcycle brand ang magandang performance ng kanilang bagong dalang motor sa Pilipinas na isang legal expressway na maxi scooter. Ito ay tumutugon sa mga taong naghahanap ng isang mas malaki, malakas, komportable at pwedeng magamit sa kahit anumang kalsada o lugar. Ito ay may pambihira ding katangian mula sa loob at labas. Ang makina nitong bagong motor ay pinapagana ng 574.2 cubic centimeter na displacement na may parallel twin cylinder 4-stroke, 8 valves liquid cooled dual overhead cam at may kasama pang Euro 5 compliance. Gumagawa ito ng maximum output na 50.6 horsepower at 7,000 RPM at maximum torque na 55.35 Nm sa kada 5,750 RPM. Ang kabuuang laki, bigat, taas nitong modelo ay eksakto lang din para sa sukat, laki, taas ng mga Pilipino. May haba ito na 2,190mm, lapad na 790mm at taas na 1,480mm. Maraming mga safety and security features din itong KYMCO AK Premium 575. Gaya na lamang ng anti-lock braking system, pass switch, mga side reflectors, traction control system, central locking, anti-theft alarm, hazard lamp, blinker at engine check warning. Marahil maraming mapapalingon sa buong disenyo ng external at napakagandang aerodynamic nitong motor. Maliban dyan, ang iba pang mga makabagong features na magagamit mo sa motorsiklo ay talagang kapaki-pakinabang. Gaya na lamang ng cruise control system nito, nagbibigay komportable at nagpapadali ng pagmamaneho lalo na sa mga highway. Nilagyan ito ng full LED lighting system. May riding modes features na pwedeng pagpilian gaya ng standard, full power at rain riding mode system. Very informative din ang TFT display instrument panel nito na may Nudo navigation system na kung saan pwede mong gamitan ng wireless connectivity sa gadget at ng intercom. Mga bagong graphics na nagpapadali ng readout ng rider kasama ang iba pang mga connectivity features at function nito. Nilagyan na rin itong bagong KYMCO AK Premium 575 ng malaking underseat compartment storage, mga console pocket at mga USB charging port system para mas maging convenient pa sa maraming bagay. At ang electrical height adjustable na windscreen protector nito bibigay daan para mas maging protektado lalo na sa mga mabilisang takbo at kung may mga tatalsik na debris ay hindi direktang tatama sa rider. Bagamat napakalaking tingnan, ang chassis frame naman nito ay mas matibay ngunit mas magaang na aluminum ang ginamit dito, na sinamahan ng 41mm hydraulic telescopic fork suspension sa harap at isang double-sided aluminum swing arm na may mga shock at coil spring naman sa likuran. Nakakabit ito sa isang 15-inch size na rims na may sukat na 120x70 na gulong sa harap at 160x60 naman na gulong sa likuran. Nilagyan din ito ng magagandang preno na magbibigay ng mas magandang stopping force at power. Isang Brembo braking system na may double disc na 270mm size sa harap at isang solong 260mm disc naman sa likuran, na dinagdagan pa ng Bosch Type na 9.1 cornering anti-lock braking system para naman sa mga biglaang preno. Sa kabila ng pagiging legal expressway na maxi scooter nito, ay mas madali pa ring dalhin ng kahit na sino, mga batang rider at ng mga beginner. Dahil maging ang dimensions kasi nito ay naging advantage para mas tangkilikin ng mga Pilipino. May seating height itong motor na 785mm at may bigat lamang na 240kg. Naglalaman ng 14 fuel tank capacity at kumukonsumo ng 22 to 25 km per liter. Nagkakahalaga itong KYMCO AK Premium 575 sa estimated price na 500 to 640,000 pesos. Yamaha T-Max Tech Max
Kung ikaw naman ay naghahanap ng mas kilala at sa tingin mo'y mas komportableng motor para rin sa expressway, ang bagong Yamaha T-Max Tex-Max 2025 model ang mas magugustuhan mo pa sa pagkakataong ito. Sa uling paglabas ng motor na ito noong ilang taong nakalipas ay mas kakaunti ang nabago kumpara sa bagong modelo ngayon na inilabas, na may na-update na sa mga technical at katangian at external na disenyo. Maging ang mga safety and security features nito ay nabago rin. Pagiging convenient at mas naging komportable, yan ang pangunahing inilagay at ikinabit sa modelong ito. Ang mga safety features nito ay pinapangunahan ng anti-lock braking system sa brake, traction control na kumukontrol sa dalawang gulong para mas maiging magamit sa mga malulubak at mga kontroladong sitwasyon na kalsada na paggagamitan. Ang Yamaha brake control system na safety features din nito ay bago lang din upang mas mapaigting pa ang suporta sa pagpipreno at sa mga alanganin at biglaang pagpipreno. Nilagyan din ito ng isang cruise control system para sa mas komportableng pagmamaneho sa loob ng highway na magbibigay dito ng agarang pagbabago ng performance, kaya na lamang ng pagbabawas at pagdagdag ng bilis nito na 10 km per hour. Sinamahan din ito ng riding modes na sport at touring. At ang isa pang pagbabago nito ay ang pagkakaroon ng mas responsive clutch system na magbibigay ng balanse at maayos na stability, na kung saan ay napapahusay din ito ang seguridad, kaya ng pagpipreno at pagkontrol lalo na sa mga pakurbadang lugar. Pinapagana itong Yamaha T-Max Tex-Max ng 562 cubic centimeter na displacement na may 4-stroke, parallel twin cylinder dual overhead cam, 4 valves at naka Euro 5 compliance na rin. Gumagawa ng maximum output na 47 horsepower at 7,000 RPM at maximum torque na 55.7 Nm sa kada 5,250 RPM. Tumatakbo itong motor sa bilis na 150 to 160 km per hour. Nilagyan din ito ng malaking fuel tank na 15 liters ang laki at kumukonsumo ng 16 to 20 km per liter. Itong Yamaha T-Max gaya ng dati ay may malaki pa ring clear na digital panel na may navigation phone connectivity at napaka-accessible pa. Sinamahan pa ito ng ilang gamit gaya ng mas malalapad na seat, full LED lighting system, may hazard blinker, console pocket, USB Type-C charging, under seat compartment na may 40 liters na mahigit ang laki, at nilagyan din ito ng dalawang disc brake sa front na may sukat na 267mm at hydraulic. Samantalang single disc naman sa likuran na may sukat na 282mm hydraulic din. Ito ay may mga tubeless tires na may sukat na 15-inch. Gumagamit din itong motor ng mas magaang na chassis frame at mas flexible, na may nakakabit na front telescopic fork suspension at unit swing arm link suspension na may dalawang shock at coil spring sa likuran. Tumitimbang itong modelo ng 221 kg at may ground clearance size na 135mm. May seating height ito na 800mm at nagkakahalaga sa estimated price na 860,000 pesos. SYM TTLBT 508. Ngayong 2025, ang karamihan sa mga nagmumotorsiklo daw ay aagawin ang atensyon ng bagong labas na motor na ito. Mula pa rin sa isang Taiwanese manufacturer brand na SYM. Isang maxi body configuration na motor na may dalang modernong disenyo, makabagong specs and features, malaking underseat compartment storage na may 65 liters, at mas affordable na Legal Express Maxi Scooter. Nilagyan din ito ng mga modernong gamit hindi lamang sa labas, maging sa kaloob-loobang bahagi nitong motor. Mga safety features na kumukontrol sa pangkaligtasan sa pang-araw-araw na paggamit, gaya ng traction control, mga disc brake na may kasamang anti-lock braking system, hazard lamp system, blinker at marami pang iba. Nilagyan din ito ng USB Type-C charging system, keyless entry with anti-theft alarm system. Kasama rin sa parehong modernong gamit na makikita mo sa motor na ito, ang pagkakaroon ng aesthetic na disenyo na may mataas na windscreen protector, full LED lighting system at digital meter panel gauge na magbibigay ng maraming impormasyon, connectivity features at mas magandang readout. Ilagyan din ito ng makakapal na klase at malalagkit na gulong na magbibigay ng maayos at balanseng pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada.
Magagamit mo rin ito hindi lamang sa spalto pati na rin sa mapuputik na lugar, kung saan mas nakatutulong ang mas magaang na timbang nito na 200 kg at kabuang laki at lapad nito para maiayon sa anumang kondisyon o klase ng kalsada. At kung ikaw ay ang tipo ng mahilig mag-road trip o gamitin ng iyong scooter araw-araw para maghakot ng mga gamit, mapapahalagan mo ang storage space capacity nito na hanggang sa 65 liters, kasama ang malaki-laking fuel tank capacity nito na 14.6 liters na kumukonsumo naman ng 25 to 28 km per liter. Malayo-layong takbuhan na sinisiguro sa iyong maibibigay ng bagong SYM TT LBT 508. Sinamahan ito ng 7-inch TFT display instrument cluster na may kasama rin palang data analytics, USB Type-C charging port, mataas na windscreen para sa magandang aerodynamic, at ang makina nito ay pinapagana ng 500 cubic centimeter na displacement 4-stroke 2-cylinder dual overhead cam na kayang gumawa ng 45 horsepower at 46 Nm ng torque sa average speed nito na 140 to 150 km per hour. May seating height ito na 790 mm at nagkakahalaga sa estimated price na 545,000 pesos. Honda XADV 2025 model. Itong Honda XADV ang pinakamalaking variation ng ADV segment dual sports bike scooter ni Honda na may mas malakas na makina, expressway legal bike at talagang maporma. Available sa bansa ang pinaka-previous model nito pero nasundan ng pinakabagong update ngayong taon. Bagong kulay at combination kasamang mga bagong accessories ay nilagay sa bagong modelo ngayon ng Honda XADV 2025 model. Meron itong makina na pinapagana ng 745 cubic centimeter na displacement na sinamahan ng single cylinder, 8 valves, single overhead cam na may parallel twin. Ang program fuel injected type at e-starter ay may dagdag na tulong sa katipiran ng konsumo ng gasolina at may CO2 emission na 85 gram per kilometer. Ang oil tank capacity ng XADV kapag ikaw ay mag-change oil ay 4 liters at isang liquid cooled type na cooling system na may kasamang 6-speed dual clutch type transmission. Gumagawa ito ng malakas na maximum output na umaabot ng 45 horsepower sa kada 6,750 RPM at malakas din na maximum torque na 70 Nm sa kada 4,250 RPM. May bilis itong motor na umaabot ng hanggang sa 200 km per hour. Kaya talagang pang-express. May timbang ito na 237 kg at 165 na ground clearance. Itong motor ay gumagamit ng chassis frame na diamond steel pipe na mas mabigat kesa sa mga ordinaryong motorsiklo na below 350cc ang kapasidad. Ang 13.2 liter na fuel tank capacity nito ay malayo-layo na rin kahit papanong mararating dahil kaya nitong motor kumonsumo ng 20 km per liter. Ang 41mm front suspension upside down telescopic fork ay nagbibigay ng magandang handling at stability. Kahit may isadsad sa malulubak ay hindi ka basta matatagtag dahil sinamahan ng rear suspension na monoshock damper Frolink na may swing arm na may 150mm travel at kayang bumuhat ng mabibigat na gamit. Sinamahan ito ng mga gulong na may 17 pulgada sa harap at 15 naman sa likuran ng sukat. Ang mga ilaw nito sa headlamp na naka-LED type kasama ang tail lamp na naka-LED type maging ang mga tail lamp ay gumaganda ang visibility lalo na sa madidilim. Nilagyan pa ito ng 5-inch TFT display instrument meter panel na may road sync access at mga connectivity. Nilagyan din ito ng USB Type-C na charging port, may self-canceling indicator at cruise control system. Hindi lang pala napanatili ang matatag na katangian ay mas dinagdagan pa ng mga modernong kagamitan. Bukod sa ilang mga switch function at navigation, nilagyan din ito ng riding mode system gaya ng sports, standard, rain, gravel at user mode na pagpipilian. Itong Honda XADV 750cc ay mas pinadami pa ang mga security kasama ang smart keyless entry na may anti-theft alarm device system at answer back key system. Meron itong mga safety features gaya ng dual channel anti-lock braking system at isang traction control kasama ang hazard lamp, pass switch, side stand kill switch
at mga reflector na dagdag sa visibility. Meron itong magagandang klase ng braking system sa front na naka-radial mounted 4-piston caliper brake at floating double disc type pa na may sukat na 296mm. Habang naka-single piston caliper brake naman sa likuran na may sukat na 240mm. Kaya naman sobrang safe na niyan kahit pa sa mga biglaang preno. May seating height itong motor na 820mm at wheelbase size na 1,590mm. Ang XADB 2025 model ay nagre-range sa estimated price na 690,000 hanggang sa 700,000 pesos. Ang Honda ADV 350 2025 model naging popular sa marami ang natatanging disenyo ng isang makapangyarihang dual sport bike ng Honda sa Pilipinas na 160cc. Ngunit iba pa rin ang dating ng motor na may mas mataas ang capacity, gaya nitong Honda ADV na 350cc. Ang modelong ito ang isa sa pinapangarap ng mga Pilipinong rider na makarating sa Pilipinas dahil sa angking nitong makabagong katangian, malakas na makina at may kumpiyansa sa kahit saan mang terrain at malulubak. Ang bagong Honda ADV 350 2025 model ay mas pinabongga sa bago nitong update. Meron itong mga bagong features gaya ng connectivity, magandang functionality at mas maporma. Sinamahan ng mas mataas na windscreen protector kasamang pinaka-bulking fairings nito sa muka na dinadala ang pinakamagandang posturang mala urban jungle na sporty. Kasamang pinalakas na makina na magbibigay ng maaasahang biyahe, isang 350 cubic centimeter na displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke 4 valves at isang ESP Plus aging technology na may kasama pang program fuel injected na dinagdagan ng CVT type transmission. Kaya ang resulta ay mas mabilis na output at mas malakas na torque. Kaya nitong tumakbo sa bilis ng 135 km per hour at umubos ng 1 litro ng gasolina sa loob ng 30 km. Bukod pa dyan, ang upside down front telescopic fork nito na may kasamang dual shock absorber at coil spring sa likuran ay nagbibigay sa motor ng magandang handling, maneuverability at stability. Nasinamahan pa ng makakapit na preno sa front and rear na naka-ventilated disc, dalawang off-road ready tires na may sukat na 15-inch sa front at 14-inch naman sa likuran. Pinapanatili nito ang makakapit na pag-andar sa loob ng terrain. Gamit din ang makabagong features na traction control system at siyang sumusuporta sa bawat pag-ikot ng mga gulong nito sa mga malulubak na kondisyon o di naman kaya sa mga pakurbadang kalsada. Sinamahan pa ito ng makakapit na preno na may kasama pang dual channel anti-lock braking system para sa mas maayos at mas control na pagmamaneho. Ang ADV 350 ay may mas mataas na windscreen na di-adjustable, naked handle kasamang malapad na seat kaya napaka-comfortable. Sinamahan ito ng mga console packet sa front na may kasamang USB port ready at isang malawak na underseat compartment para sa ilang mga bagahe. Ang bagong motor ay nakakuha rin ng full LED lighting system sa front and rear. Kasama ang LCD type instrument meter panel gauge nito na may kasamang Bluetooth connectivity na kung saan pwede mong i-connect ang iyong gadget para magkaroon ka ng access sa ilang mga activity nitong motor gaya ng last parking position, GPS tracking at upang makita mo na rin ang mga call and message alert na nanggagaling sa iyong cellphone dito sa instrument meter panel. Built-in na rin sa motor na ito ang ilang makakatulong na features gaya ng hazard lamp system, pass switch na may blinker at may side stand kill switch. Naka-smart keyless entry na sinamahan pa ng anti-theft alarm system at answer back key system. Meron itong 11.7 liter na fuel tank, seating height na 795mm, ground clearance na 145mm at tumitimbang ng 186 kg. May bagong looks ang modelo na may kasamang mga bagong graphics at disenyo, pati na ang mga bagong color combination. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Europa na may estimated price na 370,000 pesos.